Breaking news, US, nakahanda na umanong lumaban at manalo laban sa China. But if deterrence fails and if called upon by my commander-in-chief, we are prepared to do what the Department of Defense does best, to fight and win decisively. Ito ang naging pahayag ng US Secretary of State na si Pete Hegseth sa Shangri-La Dialogue Summit sa Singapore, kung saan ay ibinahagi nito ang kanyang pananaw sa pagiging agresibo ng China sa Asya na may layunin umano na maging isang hegemonic power upang dominahin o kontrolin ang maraming bahagi ng Asya, isang bagay naman na hindi umano papayagan mangyari ng US dahil ang pagiging agresibo umano ng China sa Asya ay maaaring magdulot ng matinding kaguluhan lalo na sa mga kaalyado ng US, kung kaya't ipinaliwanag ni Hegseth na ang kanilang mga ginagawa para palakasin ang Indo-Pacific region ay isang paraan lamang umano ng pagpigil o pagpapakita ng lakas sa China upang huwag na nitong ituloy ang mga pinaplano nila. Subalit kung itutuloy umano ng China ang pagsalakay sa mga kaalyado ng US, ay nakahanda umano ang Department of Defense na gawin ang pinakamainam upang lumaban at manalo ng may katiyakan. Kaya naman matapos ang pahayag na ito ng US Secretary of State, ay agad ring naglabas ng pahayag ang China at sinabing fabricated o gawa-gawa lamang ng US ang mga pahayag nito at ginamit bilang batayan ng freedom of navigation sa South China Sea na wala umanong nagiging problema. Foreign military aircraft, this is Chinese Navy. You are approaching our military alert zone. Leave immediately in order to avoid misjudgment. I am a United States military aircraft. Ito ang kadalasang maririnig natin sa mga video mula sa mga eroplano at mga barkong dumaraan sa South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea. At sa katunayan, kahit pa ang pagbisita ng mga dayuhang barko mula sa Europa patungo sa Pilipinas ay palaging may kuda ang China. Gaya na lamang ng dumaan sa Taiwan Strait, ang German Navy ships patungo sa Pilipinas ay agad kinundi na ng China ang Germany at nagbabala na mapanganib umano ang ginawa nito dahil hindi umano sila nagbigay ng abiso sa China para sa pagdaan nila, dahil ang Taiwan Strait umano ay hindi international waters kundi katubigan lamang ng China. Sa madaling salita, pagdating sa Taiwan Strait ay walang freedom of navigation para sa China. Bukod pa riyan, ay marami ring ebidensya kung saan ay madalas dumikit ang fighter jets o helicopter ng China sa mga eroplanong dumaraan sa South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea, at kung minsan pa nga ay naglalabas ito ng mga flares, isang mapanganib na aksyon mula sa China na ngayon ay ginagamit na nilang halimbawa na wala umanong nagiging problema sa freedom of navigation sa nasabing rehiyon. Kaya't malinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo sa pagitan ng dalawang ito, kaya naman nagiging makatwiran para sa US na mas lalo pang palakasin ang militarisasyon nito, kabilang na ang kanilang mga kaalyado, habang ang pagpapalakas naman ng China sa rehiyong ito ay nagsisilbing malaking panganib sa buong mundo dahil gumagamit sila ng puwersa para lumikha ng kaguluhan na nagtutulak ngayon sa US at sa mga kaalyado nito sa Asya na sabay-sabay na ngayon sa pagpapalakas ng mga puwersa. Kaya naman magsisilbing pagpapatiwakal para sa China ang lumikha ng digmaan kung makababangga nila ang Amerika. Bukod kasi sa pagpapalakas ng puwersang militar ng mga bansa sa Asya, ay halos niyanigrin ni Trump ang buong China dahil sa inilunsad nitong panibagong trade war laban sa kanila. Kaya naman kumakalat na rin ngayon ang mga balita na nais nang paalisin sa pwesto ng Komunistang Partido ang pinakamalalang leader sa kasaysayan ng mga Tsino, at bagamat hindi pa ito kumpirmado, ang pinagmulan ng ulat na ito sa nagngangalang Xi Jinping ay ang mismong tao rin umano na nakapag-predict sa pagbagsak ni Li Shangfu bilang Defense Minister ng China. Isang bagay na nagpapahiwatig na may koneksyon ito sa ilang miyembro ng Komunistang Partido. At ayon nga sa nasagap na impormasyon ni Chai, ang mga nakatatandang miyembro ng Communist Party ng China o CCP ay nadidismaya na sa mga suliraning kinahaharap nila sa loob at labas ng bansa, kung kaya't pinipressure na umano nila si Xi Jinping na bumaba na sa pwesto.
kung saan ang nalik na listahan ng mga papalit sa liderato ay si Deng Xuxiang, ang sinasabing susunod na General Secretary o Pangulong papalit kay Xi Jinping, habang si Shen Jining naman ang magiging Premier, habang si Li Qiang at iba pa ay kasama rin umano sa mga posibleng bagong leader. Subalit base sa pag-aanalisa ni Chai, si Deng Xuxiang na matagal ng tauhan ni Xi Jinping ay kulang pa umano sa karanasan sa pamumuno sa lokal na antas, kaya't kontrobersyal ang posibilidad na siya ang susunod na General Secretary, habang si Shen Jining naman na konektado sa mga grupo ni Xi mula sa Tsinghua University at Fujian ay itinuturing na umuusbong na leader. Gayunpaman, ang ugnayan ni Shen sa Shanghai Clique ay nagpapataas ng tanong tungkol sa kanyang katapatan sa mga paksyon, kung saan ipinapakita ng mga espekulasyong ito kung gaano kakomplikado at hindi lantad ang dinamika ng kapangyarihan sa loob ng CCP, kung saan malaki ang papel ng personal na koneksyon at paksyong pampolitika sa pagpili ng mga leader. At kung ako naman ang tatanungin mo, ay maaaring totoo ang balitang ito, dahil tunay na napakalaki ang problema ngayon ng komunistang partido, dahil bukod sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya, ay napabalitang nagpatiwakal din ang dalawa sa pinakamataas na opisyal ng China na sinibak sa pwesto ni Xi Jinping. At ang mas nakakagulat pa sa balitang ito, ang nasabing mga opisyal ay nasa kustodiya pa ng pamahalaan ng China, o sa madaling salita, sila ay nasa kulungan. Isang bagay na nagdulot ng matinding pagdududa sa liderato ng pamahalaan ng mga komunista, dahil papaano nga naman makapagpapatiwakal ang isang taong nakakulong na, maliban na lamang kung sila ay binigyan ng gamit upang wakasan ang mga buhay nila kapalit ng buhay ng kani-kanilang pamilya. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita kung gaano katindi ang takot ni Xi Jinping na mapatalsik siya sa pwesto. Subalit maaaring ito rin ang magiging dahilan para mas matakot ang ilang miyembro ng mga komunistang partido na manatili siya sa pwesto, lalo pa at ang nasabing general ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng sandatahan maliban sa Pangulo, kaya tila nga ipapalapit na ang pagtatapos ng pamumuno ni Xi Jinping sa mga Chino. At kung magpapatuloy ito sa pakikipagmatigasan nila sa US at madaragdagan pa ang problema nila, gaya ng pagkakaroon ng direktang komprontasyon na maaaring magdulot ng mga sanctions ng maraming bansa sa China, ay tiyak mabilis pa sa alas 4 ay patatalsikin agad sa pwesto ng komunista ang kanilang Pangulo. Kaya't sa madaling salita ay kailangang mas maging mahinahon si Xi Jinping sa panlabas nitong polisiya, dahil kung magkakaproblema siya sa labas ay mas mahihirapan siyang resolbahin ang kanyang problema sa hinanakit ng kapwa niya mga komunista, dahil ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya, ang pagpapatiwakal ng pinakamaiimpluwensyang opisyal sa bansa nila, at ang mga Chinese students na nadamay sa hagupit ni Trump sa Harvard University ay tiyak may maiimpluwensyang pamilya rin mula sa China ang magdaragdag sa alalahanin ni Xi Jinping sa loob ng bansa nila, dahil kung hindi nakipagsabayan ng lakas si Xi Jinping kay Trump ay marahil hindi mangyayari ang lahat ng ito sa kanila. Kaya't bagamat normal na magalit ang mga Chinese sa pagpapahirap ni Trump sa kanila, ay hindi malabong sisisihin rin nila ang naging pamamahala ng Pangulo nila.